Hey everyone! And you're listening to The Sisterhood Podcast. Yes, and we are back again with another series po yan. And of course, meron na po tayong regular guest. Yes. And the name is? Ayun, Ate Miracle, okay? So, tatlo na po kami dito at napag-usapan po namin na itutuloy yung actually, si Ate Kel po yung feedback niya po, maganda yung study of root, right? Kaya siya tuloy, naipit din. Kaya nga, nagulat ako. Sama na pala. Katagsadyan. Hirap talaga nagsasadya. Ganun po kami ka-abrupt, the sisterhood. So, ngayon po, ang book na aaralan natin, na samahan niyo po kami, actually kami rin po, syempre, naaral namin to. Samahan niyo po kami na aralin natin ang Book of Esther. Book of Esther, alright? Tingnan natin yung background or ano ba yung nangyayari sa time na yon sa Book of Esther. So that time kasi, inaisulat siya 100 years after the Babylonian exile. Yung, di ba yung nakuha sila ni Nebuchadnezzar, nasira yung temple, nawala na sila, in short, nawala na yung country. And then, 100 years later, pinabalik na yung story ni Nehemiah, nag-build ng wall, nag-start ulit mag-rebuild ng temple. So, may mga Israelites na hindi sumama. Hindi sumama pabalik ng Jerusalem. So, sila yung mga naiwan. Sila yung nakatira sa Susa, the Persian capital. And then, yung ating mga Bible characters, dito sa Book of Esther, onte lang. Yep. Siyempre, yung mga Israel, the Jewish community, si Mordecai, si Esther, or sa ibang pangalan niya sa original translation, Hadassah. Yep. And of course, siyempre, nandyan yung paborito nating hari, King Xerxes. Kaya nang bahala. Bahala na kayo mag-isip. Basta yung spelling Xerxes. And of course, yung kontrabida. Lahat ng magandang storya may kontrabida. Yeah. Kaya sa totoong buhay, may kontrabida. Grabe naman. Pero ayan, so yun yung ating book background dito sa Esther. So, meron tayong trivia dyan. Oh. Nagulat kami. Okay, dito sa Book of Esther, 'di ba? Sinasabi natin ano to? Bible, 'di ba? It's all about the Lord. It's all about God. God's word. Pero dito sa Book of Esther, may isang bagay na wala. Yun, pangmusap ni Lord. In the word God. Okay. Hindi siya nabanggit. Oh! Sabi sa inyo, di ba, nag-aaral tayo sa mensahe. God is never mentioned. Kahit ano na yung tipong nangusap ang Diyos kay Mordecai, di ba sa ibang mga books may ganon. Pero dito wala. Walang word na God. God is never mentioned. Bakit kaya? Bakit nga po? Kasi, makikita natin na hanggang pag natapos natin itong book na to or pag natapos yung basahin, makikita natin dyan na yung style ng author is parang it's an invitation na hanapin mo yung God. Nasaan yung move ng Parang God? challenge. Oo. Nasaan yung move ni Lord, yung activity niya dito sa book na ito. Bakit nasama siya sa canonization ng Bible? Kasi, syempre, pinag-aralan niya ng mga Bible scholars at nasama si Esther na nilagay sa Bible. Bible is the Word of God. Pero wala siyang word na God. So, makikita natin dyan, we will be invited, lahat tayo, to look for God's activity. Nasaan yung hand ni Lord? Paano kumikilos si Lord dito sa book na ito? Maraming ito yung mga sinasabi, mahilig yung mga tao ngayon sa coincidence. Diba? Ano lang yan, fate. Nangyayari talaga yung ganyan, di ba? Nagkataon. Yan yung marami nating palaging, or madalas nating palaging dahilan. Nagkataon lang to. At saka ang sabi nga ng isang
dito, nag-summarize. Sabi niya, ironic reversal. So parang, What is ironic? nabaliktad. Plot twist. O yun, Ah, galing what? talaga. Sabi ko siya kaya nandiyan si Mira kanina. Yung mga hindi natin maiisip Yes. na words. Siya yung Words nakakaisip natin, nun. Gen Z, sorry. Huwag ka naman sinungaling. Malapit na. Oh, no. So, yun. Maraming mga plot twists. Kaya, simulan na natin. Ano ba ang start ng chapter 1? Ano bang start nitong Book of Esther? Sino gusto mong-start? Si Ate Kel. Wow. Si Ay, Jude. order. Ako dito ay, nagsimula ang lahat sa inuman. Totoo. Tama. Ayan, nag-start siya sa isang banquet na prepare ni King Xerxes noong 3rd year niya ng reign. Yep. So, tumagal siya ng 180 days. Tagal. Grabe, Tagal. no? 6 months. Ang gastos. Ang yaman. Sobrang yaman Sobra, niya. Pero sobra rin lasingan. Sobra Grabe rin nung yung lasing. non-stop. Tapos, kaya daw siya nagkaroon ng banquet para i-rally yung military leaders and para mag-gain niya yung loyalty. Yep. Para sa mga future battle. At the same time, dahil sobrang hangin na tong king na to, gusto niyang Nalalapak yung ipakita. hangin. Oo, gusto niyang ipakita yung unparalleled wealth niya. Yes. So, yun. So, galing talaga siya, nasa lineage siya ni King Darius the First. Yeah. Kasi si Mayaman na Darius ang talaga siya. nagpalaya sa Jerusalem. At siya, sabi niya, di ba, dalhin niyo pa yung mga kailangan niyo. Ano ba kailangan niyo? Mga wood, cedars, all gamit dalihin. Mayaman talaga sila. Mayaman sila. At itong anak na to, Bibo. Pero meron din ako isang nabasa. Yun, di ba po nabanggit niya yung ginagather. Kasi daw yun, balak niyang sakupin yung Greece. Oo. Kaya naghahanap na siya ng allies. Yes. Kasi, yung mga bansang nasasakupan niya noon, ngayon, ito na yung pangalan. Turkey, Iraq, Iran, Pakistan, Jordan, Lebanon, Israel, tsaka parts ng Egypt, Sudan, hindi ko alam yun, Libya, tsaka Arabia. Yun na yung nasasakupan niya noon. Tapos gusto niya din sakupin yung Greece. Tinignan ko sa mapa, grabe. malaki yung Greece. Ang laki. So, isipin mo yung king, parang ilang president yun. Pinag-combine. Kaya siya ganap ng allies. Kaya, in short, parang siya yung tipo ng tao na super yaman. Kayo na bahala mag-imagine ilang bansa yun. Tapos ilang karaming soldier yung nasasakupan. So, magpa-party. Oo, party siya. Party siya ng tagal-tagal. Tapos, meron din po akong dito, additional dun sa umpisa, sa verse 1. Kasi verse 1 lang na, chapter pala. Chapter 1 kasi. Meron yung party po, kasi hindi ko ma-pronounce yung banquet. Tama po ba? Banquet. Okay. Yung banquet, 3. Yung una, yung sabi niyo po, 180 days. Yung sabi niyo rin po yung para sa army. So, yun yung para sa mga Noble. Yes. Yun. Ang galing, noble. Bridgerton. Basta yun. Tapos, after ng 180 days, meron namang sumunod na banquet, 7 days. Hindi pa tapos yung Hindi party. pa pala. Kung After party. sa India, di ba po, after nakuha pang mag-after party. Oo. Yung 6 months di pa sulit. Di ba nga po sa India ngayon, ang wedding, super tagal sa tradition, mas malala pala to. Siguro ngayon, kaya 1 day na lang. Nagawa na kasi noon, super tagal. So, after nung 180 days, may 7 days naman para naman to sa citizens, yung party. And then, yung third banquet is para kay, hinos ni Queen Vashti, yung kanyang wife. Sabay-sabay siya. Vashti? Stand corrected. All this time, bakit nung pinapakinggan ko sa audio Bible? Chares, sinisi. Pero pinahinggan ko siya yung sa NIV. Vashti ang Ay, Vashti ba po? Ay, hindi. Vashti. Parang ikaw, Jedi.
No. So, ayun, yan yung may 3 banquets. So, yung pang-3 kay Queen Vashti, ito yung mga women, humiwalay sila sa men. So, pero simultaneous. Yeah, sabay. Simultaneous. Sabay na lang. Dumilap. Okay, so, yun yung additional ko lang dun sa party, sa banquet. Yung sa second banquet na yung 7 days lang. Yeah, dun. On the 7th day, sabi rito sa verse 10, di syempre, lasing na yung hari mo. Tama. Ito talaga, imagine nyo, the whole time nitong buong Esther, lasing siya lagi. Wag tularan. Wag. Kaya Wow. may conclusion tayo dyan mamaya eh. Wow. But anyways, yun, yung sa 7th day, suma ko na. Yes. Salamat. Yes! Ginawang mic. So, yung 7th day, dahil lasing na siya, parang naano niya na, pag malaki ko nga yung queen ko, kasi maganda, Yeah. syempre queen, maganda yun. Queen, yep. Ayan yung parang niya, yung pinapangalandakan o pinapagmalaki. At sabi niya nga, tawagin si Queen Vashti. Sabi niya, Vashti. diba? Vashti, sorry, stand corrected again. Sabi niya, wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. Yeah. So, grabe. Meron kasing isang post yung yung aking, basta may fina-follow ako. Sabi niya, may sinabi siyang term na yung biblical marriage versus God's will, God's marriage. Yung biblical marriage, kasi kung titingnan nga naman natin, lahat ng babae sa Bible na, pag biblical times pag sabing biblical times, yung Israel times, andyan yung original na, ang mga babae, walang power, ang mga babae, walang say. Yan, ang mga babae, lang, yung, parang, yung dangle, ganun. Jewelry, parang ganun lang yung babae, jewelry lang siya. And, feeling ko, itong time na to, dahil lasing na nga so ipapangalandakan niya si Queen Vashti. Suot yung lahat sorry. Ipapangalandakan niya si Queen Vashti, suot lahat ng niya, di ba? Ng jewelries niya. Parang parang alam mo yung modernized or social na Trophy wife. Oh. Trophy wife, yun na nga. Success! Yung parang Red flag lang. red flag, ang dami red Ito na siya. Yun, ganun siya, parang trophy wife niya. Trophy niya lang yung mga queen niya. Or yung mga concubines and all. So, parang, pag inisip mo kasi, alam ko may nabasa ako nito noon sa history. Ito talaga mga king na to nung historical times. Mga to? Mahilig sa, power, mahilig mag-inuman. Inuman talaga. Wala ibang gagawin. Isa yun sa madaming part ng buhay nila, ng hari. So, feeling ko at that time, yun yung parang isa sa gusto niyang parang mai-appeal. Dahil lasing na nga, di ba? Yeah, so, parang titingnan nila si Vashti. Titingnan nila si Vashti ng may malicious mga intent. Yeah. Ganun siya. Kaya siya gustong patawag dun sa last day. Kasi isipin mo po yun, banquet yun for men. Kasi wala yun sa women. For men yun So, bakit ka magpapatawag ng babae, tapos suot niya yung crown niya? Parang ang isip ko doon, malicious talaga. Merong may nabasa ako, sabi daw ng mga Jewish historians, kaya binanggit yung crown, kasi parang yun lang yung isusuot niya. Oo, diba? Yes, yan may nabasa ko rin po. Kaya, sabi ko na yun, nabasa ko kasi noon pa pero, Nabasa diba? ko rin na, so, yun yung siya, pagkaka-interpret. maliciously na Yes. tinatawag. Hindi siya kasi pag binasa natin dito, parang, wow, gusto siya yung malaki. Yes, like diba? queen. Wala, Hindi. Very, iba. Very red flag. Parang gusto niya mangyari doon. You can look but you cannot touch. Yes. Lalong maiinggit yung mga tao sa kanya. Kasi ganyan yung mga mayayaman
nowadays din na yung mga trophy wife nila, you can look but you can't touch. Patayin Yes. kita pagka hinawakan mo. Husbands, that's wrong, ha? Kaya nga mamaya, may conclusion tayo. Yes. Nice. Pero, ayun. So, nag-reject siya. Nireject ni Vashti. And then, Nagalit. Ako may question ako dyan. Legit Okay. po na question yun. Di ba? Hindi niya nga, hindi niya pinatos. Di siya pumunta si Queen Vashti. So, tapos etong king na to, ba't kailangan niya pang magtanong sa mga niya, kung anong gagawin? Ba't di siya makapag-decide? Tapos sinunod niya na lang yung sinabi nung, letter M. kasi nga lasing Yun nga Diba? Diba? Ay, lasing din yung Yun mga din kasama niya. naisip ko dapat, din sila. naisip ko lang, dapat talaga hindi ka magme-make ng decision. Kasi wise naman yung pag-no ni Queen Vashti. Oo, Wise naman yun na, hello, gagawin niyo yun. Hindi naman basta nag-no lang siya, may reason. So, kung si King Xerxes ay nag-decide ng hindi sana, under the influence, baka iba nangyari. Baka wala si Esther. Kaya nga, Pero hinayaan nga ni Lord. Kaya makikita mo rin sa part na, I'm not sure where it is. Pero, ayan, sa mismong You're chapter sure 2. Sure na to. Yung later, when King Xerxes' fury had subsided, bumaba na yung niya, naalala niya si Vashti, sabi, yun bang ginawa ko? Alam mo, lahat ng ginawa ni Xerxes dyan, pinagsisihan niya after. Kasi lasing. So, do not ever do it. Oo. So, ayun. Yun nangyari naman. Yun. So, kasi, Lasing silang lahat. Hindi mo naman parang pag-isipin mo, tama naman na nag-no yung queen. Kahit pa yung sabihin natin. Kasi sabi nila si Queen Vashti daw, di naman talaga siya naniniwala sa Lord. Yeah. Pero, yung decision May niya dignity. Yung dignity niya pinangalagaan. So, women, don't just sunod. Kasi alam ko si Vashti, may nabasa din ako niyan, na maganda rin siya. Maganda siya. Lahat ng Hindi queen. Lahat. Bakit? Tingnan mo naman anong ginawa kay Esther, di ba? 6 months, pinaliguan yung buhok na. Wala Okay, pa tayo. spoiler. Pero kasi grabe, ibig sabihin, maganda siya. So, syempre, flawless, yan naakit na malalaman. Yeah, lalo na kabanggit mo po kanina na sa panahon na yan, part ng buhay talaga nila yung pag-make love. Oo. So, kailangan talaga maganda. Tapos, isipin mo po si King Xerxes, pinagmamalaki niya nga Kukuha ba yan ng pipitsugin? Oo. So, anong nangyari ng next? After niya mag-no. Or, ayun, na-decree na. Oo, naggawa siya ng decree. Ano yung Saan decree yan? niya? Katawa yung decree na yan. Sa verse 21, he sent dispatches, 22 yata. Okay, 18. Ito 18. This very day, the Persian and Median women of the nobility who have heard about the queen's conduct will respond to all the king's nobles in the same way. There will be no end of disrespect and discord. Which, Yun, 2020. yeah, 20. Ulit, 20. Then, when the king's edict is proclaimed throughout all his vast realm, all the women will respect their husbands from the least to the greatest. So, Parang- wala exception. Mayaman, mahirap, farmer, nobles, wives should respect it. So, parang in short, ang decree, ang lahat ng lalaki ang master ng tahanan. Under nila lahat ng babae. Kaya nga ayan yung sinasabi na walang power talaga ang mga babae at that time. Yeah. Lalo sa outside of Jewish community. Ganyan sila ka-wild. So, kung wild na noon, ano pa ngayon? Mas wild. Grabe na. So, ano nang nangyari? Pagkatapos na i-decree yun, syempre, pinangalan. Hindi na siya yun. wife. Hindi na wife si Hindi na Vashti. siya, so single Hindi na siya queen. Hindi na siya queen. Hindi lang siya queen. Pero wife pa rin po siya. Part ng wife. Concubines. Isa na lang siyang babae. Isa na siyang concubine, Totoo. pero hindi na siya pwedeng Hindi na siya haharap. sa... Hindi na siya Ah, ipapatawag. na Kasi queen. may kita mo yan sa part kay Esther eh. Pero, wife pa rin. Concubines. Oo, wife. Wives. Part siya na. ng Pero wives. hindi na siya yung pinaka Hindi na siya yung mataas queen. Okay. Tapos never na siyang haharap sa king.
So, dahil wala ng queen, anong nangyari? Naghanap ng Yan na, bago. nagkaroon ng beauty contest. Yan na. Pero itong beauty contest, kakaiba Oh. sa pilitan. Yeah. Kinuha lahat. hari. Oo. Pagka maganda ka, kunin ka. So that time, mas nasa maganda ko. face. Hindi ka maganda. That time, privilege. Privilege to. Mga normal lang. Mga normal. Pero kung magandang cuties, Oo. maganda, kumikinang ang mata, hala, ito na yata yun. Ayan na ang beauty contest. So, dyan pumasok si Chapter 2. Esther. Dyan na siya pumasok. Meron po ba kayong, kasi ako, very empty. About kay Esther. Ano na lang, dahil nasa, Alam ko, Impact ano yan eh, merong inappoint si King Xerxes na maghanap. Yung kanyang head eunuch. yan na. Hahanapin niya si yung kapalit ni Vashti. Si Hegay. Si Hegay. Hegay. Hegay yung pangalan ko. Ano pala rin eunuch? Yun. Hindi ko kasi na-highlight. Kanina ko pa hinahanap eh. Si Hegay, hindi po Hagay. Hegay. Hegay. Oo. So yun, nag-ikot-ikot siya sa buong kingdom. Tapos kinuha niya, di ba, lahat ng mga magaganda. Oh. Bring Chapter all 2. these beautiful young women into the harem at the citadel of Susa. Tapos lahat sila aalagaan ng king's eunuch and bibigyan ng beauty treatment. So lahat naman sila pantay-pantay naman nangyari. Lahat sila nabigyan ng beauty. Sana na nandun din ako. No way. Ang nabigyan ng beauty treatment. Kala ko ba privilege? Hindi gumaganda May kasi. trivia doon. Okay. Ano po? Kasi, di ba napunta sila sa harem? Yung harem, lugar siya ng mga concubines. Doon nilalagay. Kaso, pag nandun ka na, hindi ka na makakalis. Oo. Kaya kahit nagkaroon ka ng beauty treatment ng ilang months, Hindi ka na doon pwede lang. lumabas. Anong Useless. ginagawa kayo Hindi ka dun? na maarawan. Doon ka na. Ano kaya ang ginagawa nila doon? Wala Parang na. may napanood akong ganyan, na Korean drama. Pag hindi ka napili ng king, Doon ka na lang. po. Wala ka ng Tatanda. freedom. Hindi Yes. ko lang sure kung papatayin. kukuhanin sila ng ibang lalaki na nandun sa kingdom. Pero, hindi na sila pwedeng mamuhay sa labas. Sa labas. Okay. So, part ka sila ng concubines. Yeah. Alam ko ang concubines loyalty pa rin to the king. Kahit hindi, ano. So, ano na sila? Sila yung parang mga taong hindi na magkaanak. Oo, Pag kasi hindi ka tinawag, may Korean drama nga yun. Meron Naalala ko. Korean drama. Yung hari pumupunta siya sa mga concubines niya. Ay, hindi pala, anime pala yun. Ano ba yun? Akala-kala. Trivias or ano yun? Information. Yeah, information about Character background. Kasi kanina book book background. Esther background. So, si Esther ay, eto, ngayon lang po namin talaga pinag-iisipan. Kung cousin niya ba si Mordecai na isa pang character or uncle. Oo. Basta, si Esther ay isang Jew na wala ng magulang. Ang tawag nga sa kanya, may nabasa ko, orphan. Yes. Kasi namatay yung tatay niya, yung nanay niya. At si Mordecai ang nag-alaga. Yes, relative. Sabi nga ni, nagtanong tayo sa AI. Sabi na, ano sabi ni AI? Yung term, Hebrew term yata, yun, kung tama yung pagkakaalala ko. Yung DOD, as in DOD, ang ibig sabihin niya, relative. Tapos, Wala siyang specific. Oo, wala siyang specific kung pinsan ba siya. Basta yun yung tawag niya kay Mordecai. Tapos, depende na lang sa translation or sa culture kung ano yung kung pinsan ba siya. Okay. So, relative talaga. Pero sa NIV po, sa akin cousin. Sa ibang sin translation, uncle. Pero ang tawag din yata sa ibang chapter. Di ko Oo. po kasi Na ang tawag niya, niece. tinawag Diba? niya yeah. Sa ibang Tinawag niyang niece. verses. So, talaga, nagkakatalo lang sa Translation. Pero DOD, DOD. Yan nga po yung nabasa ko rin. Pero relatives sila. Pero ang dito, key dito is Esther is a Jew. Yes. Jew, Esther is a Jew. J-E-W. And, syempre, doon na, dahil nandiyan na si Esther, na-introduce na si Mordecai. Yeah. And he's also a Jew. So, Kasi magkamag-anak sila. yes. Pero at this time, tama, Yeah. ito, may extinct na sila. Maubos na. Kasi may word ako nabasa ganun.
may stink sila sa Persian kasi umuwi na ng Jerusalem. Oo. Yung Pero kanilang may mga kasama. naiwan nga. Sila yung nagpaiwan kasi. So, parang may extinct, mauubos na nga sila ron. Parang hindi na sila ganun karami Oh, yeah. kumpara sa dati. Bakit kaya sila nagpaiwan? Ayaw na, may mga ganun, di ba? Ayaw mong sumama sa mga kasama mo kasi parang, ayaw ko na, Nasanay dito ka na na ako dito. nasanay eh. Oo nga. Diba? So, Tanong ko sa Esther sa langit. hindi na sila sumama. Maring na-influence na sila sa culture, sa way of Baka life, meron na silang na-build na family din. Community na kasi sila. Oo. So, yung mga ninuno. Yeah. Tsaka maring nakapag-asawa na ng mga taga roon. So, hindi na nila So, maiwan. ang tanong ko po is, ano ba? Parang open ba sila to proclaim that they are Jews? Hindi naman sila nahiya eh. Oo. Nasabi. Kaya nga nagkaroon ng sangkatutak na edict eh. Kasi para sa kanila kasi nga alam ng mga taga roon din na Jew sila. So ibig sabihin hindi nila tinatago. Hindi lang sila sumama. Kasi binigyan sila ng freedom to stay or go. Ni King Darius. King Yung kanina. Darius. Yes. Nice. So, pero si Esther, hindi niya pa sinabi sa umpisa. Hindi Kasi pa sinabi Kasi na. inutos. Oo, utos ni Mordecai. Yeah. Pinsan Ni- pala. Ni relatives. Ni Dod. Relatives mo, no? Relative, sige, para Inutos ni relative Mordecai. relative word. So, masunurin si Esther. Yes. Sunurin. Parang root lang din Sumusunod sa guardian. Nice. Susunod sa guardian. Yung tipo kahit alam ni Esther yung pupuntahan niya doon, wala nang balikan palabas. Diba? Sumunod siya. Siyempre, sumusunod siya. Meron nga, nung nakaraan lang po, sabi ni Daddy, may times na hindi mo talaga maintindihan, pero sumunod ka lang. Sinabi niya po sa amin. Sumunod ka lang kasi yung mga nag-a-advise sa'yo na yan ay mga taong may wisdom, naniniwala sa Lord, unless talagang alam mo na yung sinasabi ng tao na yun is hindi makakabuti sa'yo. May times talaga na hindi natin maintindihan. I'm sure si Esther siguro may questions din siya na gano'n. Yeah. Pero Sumunod lang siya talaga. Lord! Pero may isa siyang ginawa dyan bago na in love sa kanya yung king. Yung papunta na siya dun sa presence ng king. Kasi lahat sila pumupunta eh, di ba? So, One night. lang. Bibigyan sila ng one night. So, parang kasi one one night night stand. So, pag nagustuhan ka ng king, yung performance mo, kumbaga, yung amoy mo, mabango ka ba, makinis ka ba, ganyan. Magano ka, ikaw magiging queen. Tapos, merong instruction sa kanila. Diba? Magdadala sila ng kahit ano. To please the king. So, maraming mga concubines or mga nauna sa kanya na nagdala ng kung ano-ano. May napanood kasi ako na ganyang palabas. Na nagdala sila ng ano-ano, nagdala ng gold, ng pabango and all, para i-present sa king. In the end, hindi na sila nagustuhan. Ano sabi ni Esther? Dadali niya lang yung sinabi sa kanya. Yung sarili niya. Sabi niya, di ba? She asked for nothing other than what Haggai the king was suggested. May sinuggest sa kanya. May sinuggest. Pero hindi na siya kumuha ng beyond pa. Tapos kasi parang niya, ito na, naharap na ako. Ako na lang. Tapang na lang. Ganda na lang. Sarili na lang. Na-attract yung king sa kanya more than anyone talaga. So, ibig sabihin, grabe, maganda talaga to si Esther. Tsaka siguro, more than sa ganda, siguro may certain aura. Oo. May aura siya. Kasi, sa tingin ko, mabait na bata. Mabait na babae. Kasi Mabuting babae. hindi lang si Haggai yung na-please niya. Pati yung kasama niya. nandun sa courtyard. Mabait na. Hindi lang si Mabait King. siya. Lahat na Kahit na yung mga kasama niya eh. Oo. Diba? Yung mga kasama niyang Natuwa. nag-ano. So, talagang mabuting kalooban siya. Mabait So, siya. wala yan sa kung may parents or wala. O, kaya minsan ng pangat ng sinisisi na ganito na wala or hindi kasi okay nagpalaki. Kaya dependent pa rin talaga sa'yo. Sa'yo, sa decision mo. choice mo din sa sarili. Pero pagdating sa mga
sa ibang part. Sa mga morality, yan hindi siya magandang example itong book ng Esther. Actually, akala ko talaga to, nung bata ako, love story siya. Tapos parang ang Disney princess na atake, naging queen, gano'n. True. Pero habang inaaral ko, Hindi pala. may patayan. Yes. Impale nga. Oo. Yes. Ako din, noon, akala ko love story lang. Parang Rose kasi, love story si Rose, diba? Yeah, yes. So, ito, Esther, ganda ng pangalan, ni Queen pa nga. Pero hindi. So, next ang ating next character, si Mordecai. Meron pa ba kayong add kay Esther? Ay, meron pa. Okay. May nabasa kasi ako dito sa trivia. Kasi 'di ba hindi niya binanggit na Jew siya kasi sinabi ni Mordecai. So bakit hindi daw nag-background check? Hindi siya na-background check. Siyempre, magiging queen siya, 'di ba? Oo nga, no? Tapos wala man lang nakaalam na Jew siya. Kasi ganun daw kagrabe yung paghanga ng mga tao sa kanya na Attraction. Blinded by beauty. Na Wow. she won the favor of everyone else in the royal court. No one questioned her, sabi. Grabe. Grabe. Nang walang background check. Ganda lang yung katapat. Tama naman yun. Kasi queen yun dapat Oo, check. dapat alam eh. So, Pero ang tanong ko po, dahil hindi ko pa siya completely, alam nila na kamag-anak ng si Mordecai. Hindi rin. Hindi. Kasi alam nila Silent. Jew si Mordecai. oo, Kaya pinalitan yung name niya. Di ba, Hadassah Hadassah. yung ano Esther. niya. Tapos pinalitan na Esther para Ba't hindi... walang nakakilala sa kanila? Kaya Kahit nga na eh, yung sa ganda nag-spill- niyang yun. Yung nag-spill man lang, kunyari, Jew ka, tapos to win the favor. To win the favor of the king. Para, or makabawas ng kakompetensya. Yes. Wala man lang. Kasi kung community sila, somehow, kilala sila sa lugar. Oo. Merong ano yun. Ano Kasi si tawag? Mordecai Spy. nasa loob na siya ng castle eh. Yeah. Serve na siya sa Nalalaman king eh. din nila yun. Part na siya ng yung nagbabantay ng Diba? Kingsgate. Kingsgate. Part na siya. Search ko nga yun. So, hindi lang sige, assignment nyo din yan. Assignment natin. Assignment natin lahat. So, nung nakapasok na siya sa sa harem. Palace. Ay, hindi. Tapos na pala yung harem. Sa palace na. Queen na siya. Kinoronahan na siya. And then, coincidentally, katawa to, nagkaroon ng issue. Nakarinig ng issue. Ang Kaya na lakas yung ng word tayo na coincidentally. issue ni Mordecai. Narinig niya yung plot against the king. Nung dalawang kasama niya sa guard, sa guard duty. Parang ganun. Sa Kingsgate. Kingsgate. Yung dalawang guard doon, narinig niya na nagpa-plot against the king. So, sinabi ni Mordecai kay Queen Esther, ang kulitin, no? Hindi sila nag-iisip ng masama kay Esther. And then, sinabi ni Esther sa king. So, nalaman ng king na patunayan, totoo nga, pinatay yung yung dalawang guard. Nagpa-plot. And then, si Mordecai, uy, salamat, para ganun na. Na-recognize siya kahit papano, pero hindi Ni-reward. walang reward. Pero na-recognize siya. Naalala yung pangalan na. Hindi nga naalala eh. Baka lasing na Lasing naman. na naman siguro siya. Mahilig siya magpa-party eh. Lagi na lang. Di na ubusan ng wine. So, Naubusan ng supply. ayan na yung yung tatlong characters na Bago. una. Sa tingin ko, in-next na natin yung isang Yung isang kontrabida. character. Yung malaking Masarap-sarap pag-usapan yung kalaban nila. Yung lahat ng mo, alam mo naman yan. Lahat Pero ng naalala ko nung frustrations bata, mo. si mama. Kinuwento niya po kasi to Esther. Sa kanya ko nag-stuck talaga sa akin yung pangalan niya kontrabida nila sa kanya. Oo. Kasi nung sinabi niya yung verse na, then impale him with feelings. Oo. Impale on it. Sabi, tapos nakatingin ako kay mama na, kaya na-stuck yung pangalan. Tama. Siya yung Tsaka kontrabida. yung phrase na yun ay, then impale him on it. Talagang nag-stuck sa utak yung phrase. So anyways, tuloy natin sa susunod na Yes. ating episode. Alright. Abangan na lang natin ang kasunod. Ang kasunod. So,
in-encourage po namin kayo na samahan nyo kami sa pag-aaral, sa pagbabasa. So, I guess, meron lang naman itong 10 chapters. 10 chapters lang ito. Medyo nadagdagan ng kay Ruth, pero Ang napag-usapan natin hanggang chapter 2. chapter 2. Yes, hanggang chapter 2 pa lang tayo. Pwede pa po kayong humabol. Chapter 3 and so on and so forth tayo sa next episode. Thriving Through life's challenges, One story at a time. see ya!